And now, let us welcome our Perlas Bangko Spikers. Let's start off with their team captain, number 3, Suzanne Roses. At number 1, Rizabel Devanadera. Wearing jersey number 8, Jorella Marie De Jesus. Number 9, Amanda Marie Villanueva. Number 12, Jamanea Ferrer. And number 16, Rongo May Papa Amy Ahumiro. Libero, number 17, Maria Giselle Jessica Tan. Head coach, Mr. Nai Muhammad. Calling on our Hair Fairy Air Force Lady Jet Spikers. Team captain is number 12, Joy Gazelle Cases. At number 4, Iyari Yonko. Wearing jersey number 6, May Ann Pantino. Number 7, Wendy Ann Semana. Number 16, Angel May Antipuesto. Number 17, Josimer Tapik. Libero, number 5, Marianne Balmaceda. Head coach, Technical Sergeant Jasper Jimenez. This is match number 2, preliminary round. Make the best. Kung dalas na po kayong nanonood, siguro kilala nyo na to, yung makikilatis nyo na itong lineup ng Perlas Spikers at solid to, no? Pag makikita nyo yung mga pangalan, yung mga hindi nakakakilala, sinasabi na po namin sa inyo, medyo malakas tong lineup na to ng Perlas Spikers, lalo na si Sue Roses nagbabalik. Ella De Jesus nandyan, Amanda Villanueva, dating taga Adamson, ito namang Lady Jet Spikers. Halos ito yung lineup, starting lineup, Coach Ronnie, nung reinforced conference, ano, hindi pa natin nakikita yung mga nagbalik na players. Nabanggit natin sila Caballejo, sila Palomata, pero sigurado pinag-iinit na yan, pinapapanood lang ni Coach Jasper Jimenez. Pag nakuha na niya yung rhythm, kumbaga, sasabak na rin yan. Isang bagay na kapansin-pansin dito sa Jet Spikers, ang papayat ng mga manlalaro nila. Sobrang ninipis. And perhaps understanding the need to be in better shape, given the fact that they want to achieve something better and bigger dahil dalawang panalo sa 10 laro nga lang yung kanilang tinaak na landas. Pero sa ating reinforced conference. Pwede natin balikan, Coach Ronnie, na medyo manipis talaga yung lineup nila nung reinforced conference. Ano, maraming wala yung mga kilala natin pangalan. Mabigat doon. Wala si Judy Caballejo, wala si Del Palomata. At isa lang yung reinforcement nila, isa pa yun. Yun ang pinakamabigat na handicap kasamang Eric. Pero dito, dalawang sunod na puntos ang kinuha ng Perlas Spikers. Perlas Spikers, 1 game away outright semis berth. Perlas Spikers, 1 game away from a possible seat in the finals. But it was not meant to be para sa isa na naituturing na glamour teams. Dito sa ating Premier Volleyball League, 3 straight points. Idulusan ng Perlas Spikers. Si Tapik hindi naabot, di sila nagkakonekta doon ni Wendy Semana, isa sa pinakamahusay na setters. Speaking of magaling na setters, ayun, si Jem Ferrer, dating Lady Eagle, ito si Pantino. Pag pinag-usapan natin yung mga playmakers sa si Jem Ferrer at itong si Wendy Semana, yan yung mga dekorado na nagtitimon ng mahabang panahon sa ating V-League history. Unang puntos, kinuha rito ng Jet Spikers laban sa depensa ng white shirts ng Perlas Spikers. Pero hindi mabubuo yun kundi dahil sa pancake save na yun ni Balmaceda, Coach Ronnie. Napakahalaga. Lagi nating pinupunto bakit nagharap sa kampyonato ang Lady Warriors at ang Water Defenders. Merong Lizzie Ann Gata, si Tatan Pantone para sa Water Defenders. At of course, merong Mel Goldie ang Lady Warriors. 3 straight points earlier para sa Perlas Spikers. Kinabig pabalik ng Jet Spikers para mabawasan ang kalamangan sa isa na lamang. Kung makikita mo yung mga playmakers natin tuwing may nagsiserve, meron pong mga plays na itinatawag yan sa likuran ng kanilang playing jersey. Sinisenyas, no? Daliri na, Coach Ron. Yes, oo. Maganda pong pag-aralan yung mga senyas na yan para minsan po makita nyo kung saan pumupunta yung mga pasa from the setters. Devanadera, tinapik, Balmaceda nag-angat. Yari Yonko, nagiging malaking parte na rin, no? Bahagi ng rotation ng mga plays si Yari Yonko. Hindi tulad ng mga nakaraang conference, Coach Ronnie, hindi siya masyado nabibigyan ng touches, ano? Pinatunayan din ni Yari Yonko kasi talaga na kumbaga she deserves more playing time. Number 16 among the leading scorers dun sa ating nakalipas sa conference. A total of 83 points. Pero ang mabigat, number 10 sa ating highest spike percentage at nearly 30% itong si Yari Yonko. Ferrer, isang kamay lang at naipit sa net yung tapik ni
Devan Four Adera. touches called on From a slow start Perlas. suddenly, the lead is 4-3. now with the blue shirts. Kabig, ano? Ito 3-point run, 4-point run sa kabila. Ito yung normally sa ibang coach, baka Service. nag-timeout na maaga. Service Pero si naman. Coach Jasper Jimenez, alam niya, veterano yung mga kawal niya. Saka, Oo. I'm sure naghanda ng mabuti dahil, kumbaga, yung pride nila was pricked And the Lady after Jet Spikers suffering a are now dead on last top by 2 performance. points. 3 points they gave up early, 5 points they pocketed. 2 puntos sa kalamangan, pinakamalaking Service. abante para Samana. dito sa team ng Jet Spikers. 5-point run to para sa Lady Jet Spikers. One-handed save para kay Ferrer. Balmaceda mag-aangat. Yari Yonko, pepwestohan. Pupuntos na naman, 6 straight points para dito sa Lady Jet Spikers. Puntahan natin itong report ni Angelique Manto. Magandang gabi sa lahat ng mga kapamilya nating nanonood dito sa PBL on ABS-CBN. Ang dating team captain ng Perlas Spikers na si Z Hervasio might be missing this conference to study abroad. Pero ang bagong team captain nila na si Suzanne Roses o si Kuya Su is more than ready to fill in her shoes. Eric and Coach Ronnie, baka nagtaka kayo na Kuya Su ang sinabi ko. Pero yun naman daw talaga yung tawag sa kanya ng lahat. Tawag daw ng coaches, co-players at kanyang mga kaibigan. At yung kuya na ito ay nanggaling daw sa dati niyang head coach na si Coach Roger Gorayev na noong nag-guest player siya sa San Sebastian Lady Stags and it continued to live on until now. At yung pagiging kuya niya ang kailangan ng Perlas Spikers with early preparations at team building pa nga daw we could expect and we are very much excited to see the new and improved Perlas Spikers. Eric and Coach Ronnie? Salamat, napakagandang report, Angel. Ano? At kita naman natin sa yung demeanor, no? yung dating ni Su Roses, iba na, no? Ni Kuya Su. Iba na, Coach Ronnie, ano? Talagang seryoso, parang may direksyon, may dedikasyon sa posisyon niyang tangan ngayon bilang co-head captain or team captain ng Perlas Lady Spikers. Hindi lang determinado si Su Roses, kundi Samana. alam niya wala ng reinforcements na maasahan. Oo. Kasi sinong tatangan sa kabataan? Hindi yung mga veterano. And most of these players have played together in the V-League before. Kaya nga't napabilang muli si Su Roses sa hanay ng mga manlalaro ni Charo Soriano. Dahil Oo. nanalo na itong mga to na magkakasama under then coach Roger Gorayev. Magandang rally to. Maganda naman yung block. Hindi, yata. Sabi ni first referee Erlindo Eusebio, tumama sa net yung 5 touches. Doon mapuputol yung 7-point run ng Lady Jet Spikers. 7-point run po yan pagkatapos nabaon ng 3-0. Humabol at lumamang. Best digging team, best receiving team. Ito ang DNA na ibinuo ng Philippine Air Force doon sa kanilang performance last conference. At ganun-ganun lang, nasa first technical timeout na tayo. 4 abante ng Jet Spikers laban sa Perlas Spikers. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang Open Conference ng Premier Volleyball League at meron tayong batang-batang cheerleader na nakikisalo sa kasiyahan sa Philoil Flying V Center. Yan po ang mga pumunta rito, sumubok at sumugod sa ulan ngayong Sabado ng gabi para sumama sa opening ng ating Open Conference. Magandang mga laban ang natunghayan nila. At least kanina, 4-setter po yun. Ang Cool Smashers nanalo kontra sa Adamson Lady Falcons. At ito, naglalaban naman ang Perlas Lady Spikers kontra sa Philippine Air Force Lady Jet Spikers na lamang ng 4 dito sa first set. Ang gusto kong malaman, Coach Johnny, kasi kinento dati ni Amy Ahumiro na medyo yung language barrier kay Coach Nay. Kasi hindi pa siya, bago pa lang siya sa Pilipinas kumpara kay Coach Ty Bundit ng Ateneo, no? Pero hindi natin this season, kaisang conference na siya kung mas maganda na yung communication niya sa kanyang koponan. Well, naniniwala naman ako na sa larong volleyball, merong universal language na tinatawag. Of course, yung mga motivational phrases, syempre may iba. Pero I think by now, alam na rin ni Coach na yung mga basic things. Reminders, of course, diba? Yung transition mo, yung reception mo, diba? At kagandahan for him, he was already a part of the team. Yes. Until about 2 weeks ago, diba? So matagal-tagal na rin siya kilala ng mga players. And that speaks well doon sa samahan na meron sila. Although, hindi naman nagresulta ng panalo. At least kilala mo na at mas maiintindihan mo siya sa kanyang mga manlalaro at yung mga manlalaro para sa kanya. Alam mo na eh, Kakaamuyan. Sa itsura pa lang, sa mukha, facial expression, alam na nila kung anong gusto ng kanilang At saka, coach. kung saan mangyari, kaya higit sa lahat, alam na niya kung sino mga kalaban. Yun ang mahirap. Na-scout mo na. No? Maski anong galing mo, minsan para kang bulag eh. Kung di mo alam kung ano yung Yes. binabantayan mo. Sa maski anong klaseng tournament, napakahirap
Pag hindi mo kilala ang kalaban. Joy Cases, numero 1 sa scoring para sa Philippine Air Force last conference. Over 100 points para dito sa manlalaro. Nasa top 10 sa ating best spikers. Nasa top 10 sa ating best servers. Nasa top 10 sa ating best diggers. Nasa top 10 sa ating best receivers. At ito sunod-sunod ang pagpuntos ng Lady Jet Spikers. Lamang sila ng 6-11-5. Pagkatapos malamangan ng 3. Alam ng mo, Lady Jet Spikers. veterano si Coach Jasper saka yung mga players nila. Alam nila, best chance to play itong team ng Perla Spikers dahil depleted eh. Wala si Herbacio, wala si Bersola, wala si Nicole Chapso. Wala silang pakialam doon, pero best chance para sa kanila. Pero ito ngayon, 5 pa rin ang kalamangan para dito sa team ng Jet Spikers laban sa Perlas. At nakikita po ninyo si Bong Consing at si Mon Paterno ng BPI. Ang sponsors po itong Lady Spikers ng Perlas. Villanueva. Antipuesto. Nasagot. Villanueva, atake ulit. Maganda depensa sa net, no? Ng Lady Jet Spikers, Coach Ronnie. Ayan, no? Mas mataas yung lineup nila eh. Kitang-kita mo. Ayan yung kahinaan nila dun sa nakalipas nating import rating conference. Pero ngayon, iba eh. Ayan Semana. naman, Kahit floor defense, maganda, solid na solid para sa Lady Jet Spikers. Pero Ahumiro, ando na naman si Balmaceda. Ahumiro, sinagot ulit. Balmaceda mag-aangat. Yari Yonko, didikit sa net. At ipupuntos yun. Pero teka muna, may net violation. Sumabit siya eh. Pero makikita mo yung puwersa sa palo nitong si Yarionko. Sabi naman ni Coach Jasper, patay na yung bola nung sumabit. Ngayon, tignan natin kung ano yung nangyari. Palo, sabit. Oo, si Yari Yonko, kitang-kita pababa yung kamay. Pero grabe, natumba si Amanda, tumba rin si Amy. Pero yung tumba ng puntos, napunta sa panig ng Perla Spikers. Semana. Ferrer. Kagulo ang opensa ngayon ng Perlas Lady Spikers at patuloy ang magandang nilalaro nitong Lady Jet Spikers. Isa sa mga adjustments sa pagpasok ni Giselle Tan ay gawin ng attacker itong si Ella De Jesus na nagsilbing defensive specialist. Dating tinaguriang elevator sa Ateneo Lady Eagles. Ngayon, balik sa kanyang wing spiker na position. Ganda sana yung balak ni Wendy Ann Semana. 1-2 play pero sumabit sa net yung tulak niya. 4 pa rin ang kutsyon na hinihigaan ngayon ng Lady Jet Spikers. Tama ang tangka pero sad-sad yung dump play coming from Wendy and Semana from a high of 6 points at 11-5. The lead is down to 4 at 12-8 para pa rin dito sa Blue Shirts. Villanueva, active na active sa opensa. Siya ang nag-serve ngayon para sa Perlas Lady Spikers. Ferrer. Papunta kay De Jesus. Nabutas! Kahit papano yung depensa sa net ni Antipuesto at ni Semana. Hindi ako nagkakamali. Itong si Ella De Jesus at si Amanda Villanueva. Mga highly recruited players out of high school who went different ways when they ascended to college. Amanda Villanueva eventually ended up sa Adamson while Ella De Jesus played with Charo Soriano, si Herbacio, sa Ateneo. Cases. Oh wow, Cases! Team captain ng Lady Jet Spikers. Talagang binubugbog yung floor defense ng Perlas Lady Spikers. Magandang habol ng Perla Spikers. So, punta muna si Wendy Ann Semana sa porsyentuhang pasa sa leading attacker, sa top scorer ng Philippine Air Force. Kalamangan, bumalik sa 4. Tsaka kitang-kita kasi ni Cases, mas maliit. Nakita nyo sa replay, si Ferrer yung pinadaanan niya ng bola, yung mas maliit. Saka ang binabantayan kasamang Eric yung opposite side. Dahil puro kay Yari yung bigay kanina. Tama. Pantino. Uy! Medyo umapis na yung kabyos yung palo. Napangiti nga si Coach Jasper Jimenez. Tignan mo, ang ganda ng play. Kung titignan mo yan dito sa sanggang ito, broken play na halos. But then, that's a piston play na kinagat ng dalawang blockers. Samang-sama. Kumagat sa patibong. Huling-huli. Hindi maganda yung reception ni Tan. Uy! Ganda na sana para kay Antipuesto. Bukang-buka. Pero mababa ng gigil eh. Yung mga quick low sets kasi talagang kailangan perfect timing. And right now, of course, ang nasa top of the heap natin ay si Lisa Sato. Na doon sa nakalipas na conference ang siyang nahirang na best middle blocker.
Ganda ng Ang ganda naman pinapakita. talaga ng nilaro Diba? niya. Oo. Yung reinforced Kaya conference. pa na yan sabi ng Domo Arigato, Coach Roger Gorayo. Domo. Pantino malakas. 11. Wala sa timing. Si Mayan Pantino so far, nakapunto siya pero swertihan lang yung mga palo niya kanina. Ngayon, talagang napalakas na. Si Mayan Pantino did not have a stellar showing compared to the way she performed last year. Kung saan napakatigas, 15 to 11. napaka-consistent. Oo. Pero isang libreng puntos ibinigay ng Perla Spikers para muling manumbalik ang kalamangan ng Philippine Air Force sa 4 na puntos. Wala sa no? Parang wala sa hulog. Ang Perlas Lady Spikers, Coach Ronnie. Tinitingnan ko nga si Coach Nay Mohammed. Nakakunot na yun, eh. Kaya siguradong hindi ito yung Lady Spikers ng Perlas na hinahasa niya sa practice. Sigurado ko yun. Nakakuha ng drop si De Jesus. Ito yung sinasabi mo kanina, napapayungan sila, nasasapal sila ng paulit-ulit. So hindi lang kumbaga palakasan kundi yung basa sa depensa, pero mabilis na puntos kinuha rito ng Jet Spikers kanina. 8-4 sa ating first technical timeout. Ngayon 16-12 lamang pa rin ang Jet Spikers laban sa Perla Spikers. Sue Roses, homebody. Ika nga sa bahay lang. Pag walang practice, walang laro. Siyempre, gusto din yung mga yan. Atleta ka, Coach Ronnie dati, pahinga din, Habol din yan relax pagkatapos ng yung mahirap na training. Si Coach Nay Mohammed, kita mo medyo dikit yung kilay, Sa lubong ang kilay, kunot ang noo. Kung babalikan natin yung ating first conference kasamang Eric, halos every playdate naglalaro sila. Diba? Dahil in midstream, ni-revise yung format. Naglaro sila ng laro. These two teams eventually made it to the quarterfinals. Hindi lang nakalusot sa semifinals. Pero ito, parang 4 points ang barrier na gustong basagin ng Perla Spikers. And speaking of 4 points, Coach Ronnie, parang 4 points rin yung tinapon sa service itong Perlas Lady Spikers. 6 na unforced errors na para dito sa team ng Perla Spikers. 6 din naman para dito sa team ng Philippine Air Force. Sasa de Vanadera. I'm sure maraming fans ng Perlas Lady Spikers. Magandang gabi sa inyo lahat. Takang-taka sa inilalaro nila ngayon. Pero yun, naka-service ace Balmaceda na wala sa timing doon. Ang ganda ng inilalaro na floor defense si Balmaceda kanina. Pero dito siguro hindi niya natansya yung biglang bagsak ng serve ni Sasa de Vanadera. Isa sa mga pinakamabigat na puwersa ng San Sebastian Lady Stags ng kapanahunan niya. Isang top attacker na rin sa kasaysayan ng V-League. Naging sa NCAA, 2 straight points kinuha ng Perla Spikers. Nabasag na yung 3-point barrier. Kalamangan na ibaba sa 2. Good double block para dito sa Perla Spikers. Now, ramdam na yung hininga nila sa likuran ng mga leeg. Pero yun, Jet Spikers, subalit, unforced error na naman. Service error na naman, Coach Ronnie. Hindi sigurado ako, hindi matutunga si Coach Nay Mohammed sa nangyayari dito. 4 sa 8 na unforced errors ng Perla Spikers galing sa service line. Roses, cross-court. Ganda pero mas maganda yung depensa doon ni Semana. Ferrer, balik kay Roses. Naabangan naman. Inangat ni De Jesus. Free ball. Atake. Hirap Cases. yun. Oh, yes! You see the effort na ibinigay ni Wendy Ansimana para maitulak yung bola kasi dikit sa net yung pasa. Oo. Nakaabang sa gitna sila Amy Ahumiro. That's Cases beating the single block. At binasag niya yung depensa ni Sue Roses. 4 muli ang abante ng Jet Spikers. Saka doon, Coach, sa palitan na yun, doon natin nakita yung from defense to offense. Transition. Kasi kasama palo Eric. ng palo si Yes. Sue. Ng cross-court, ang gaganda, nasasalo, pero nung sila naman ang bumawi, nakapuntos. Yung slide play na binibigay kay Sue Roses, yung kanyang pet move ay nasangga ng 2 ulit. Pero tama kayong transition offense, counter attack, which is what we have seen once again from Antipuesto. I was reading an article dun sa previous coverage natin. Last conference, Antipuesto, Josie Tapik, magkababayan, halos sabay, punta sa Manila, para mas maayos na kinabukasan. Nakakatuwa. Galing, Nakakataba ng puso yung kanilang mga pinanggalingan. Pinaglakbayan. Oo, yung hirap na pinagdaanan, Coach. Yes. Ngayon, parte na sila ng isang
napakahusay na volleyball team at parte na rin ng Philippine Air Force kasi lahat nga to para sa mga bagong nanonood lang ng PVL eh. Enlisted to mga to. Yes, mga service women ito. Oo. They are in the umbrella ng AFP or yung hukbong sandatahan ng Pilipinas. Julian Caballero seeing action for the first time. Kasama si Jenna Kishia Andaya. Number 8 po yun. Setter, ano? At ito, medyo kagulo na naman ang opensa ng Perlas. At talagang tinuluyan sila ni Cases. Si Cases talagang matinding pumapatay sa yung rhythm na binubuo nitong Perlas Lady Spikers. Ang moniker ni Joy Cases, The Gazelle. Pero sa akin ngayon, dahil sa Jet Spikers siya, The Equalizer. Pwede. Amanda, ila, Yuno, po, ni, yes, Yuno po, ayun. Go back. Here? Yes. Masyado kang nandito, Manzo. Dapat dito ka. Okay. Yeah. Stay lang. Hanapin niyo yung butas ng black. Sige, pala tayo sa pagkakas. Kasi lang na. Kaya girls, kaya pa. Kapit. First ka na. Go, guys. Bangko! Kita mo rin, Coach Ronnie, kakaiba din si Coach Nay Muhammad. Ano? Si Coach Taibun din, happy. Automatic agad yung pagpasok ng timeout. Ito may konting X and O's ika nga. No? May mga pwestuhan na tinuturo. Yes. At kung titignan natin na tinutulungan din siya ng team manager, ang dating manlalaro, si Cara Bello, para to communicate with the rest of the Perlas Spikers kung ano yung gusto mangyari ni Coach Nay. Transition defense yung gusto niyang banggitin doon kasamang Eric. At yung pagmarka doon sa pwesto sa depensa. Dahil kung hindi, scramble mode kayo, napakahirap markahan. Ang dami ring points of attack na hawak dito ang Philippine Air Force. Ancheta number 4, bagong pasok para sa Perlas Lady Spikers. Free ball na naman. Ganda ng pasa. Caballero, unang palo. Lamang ng 4. Ang Lady Jet Spikers, may magandang block na naman doon. Ahumiro, nasagot ni Balmaceda. Sabi na natin kanina pa si Balmaceda, ang ganda ng timing sa pro defense. Ito, ang wala sa timing si Pantino talaga ngayong first set, Coach Ronnie. Ano? Naghanap siya ng check ball eh. Nasa ilalim siya ng bola. Pinalo niya para tumama sana yung last touch sa kalaban. Pero kitang-kita mo umangat palabas. Still a 3-point lead para dito sa Jet Spikers. And only 3 points away from bagging the first set. Mababa. Mababa. 20-22. Error actually sa setting yun ni Andaya. Kaya nahirapan si Caballero. Inangat niya na lang. Pero wala nang anggulo eh. Nakadikit sa net yung bola. Tatawag ng timeout si Coach Jasper Jimenez. Dalawa na lang yung kalamangan nila dahil sa unforced errors. Pakinggan natin. Tumba. Ha? Sino nagkamali sa inyo? O bawi tayo, hindi pa tapos yan, no? Kapit nyo, kapit. Kapit, tingin mo, alam mo. Nasa, ano mo na, nasa, ano mo na ba? Baka ano na yun. Palo mo din, lagay mo lang. Para lang tapos. Last three na. Ang nakakabahala kung fan ka ng Lady Jet Spikers, Coach Ronnie, hindi na nga ganun kagandahan yung nilalaro ng kalaban, Perlas Lady Spikers. Pero ito, dalawa na lang, kayang habulin pa. Titignan natin mamaya yung bilang dito. Labanan sa paramihan ng unforced errors ito kasamang Eric. I stand corrected. That was Carla Bello earlier helping out si Coach Nay Muhammad. Siyang team manager para dito sa team ng Perlas Spikers. Pantino, na-block. Medyo dikit naman yung pag-angat doon ni Andaya. Kaya babalik si Semana dito dahil iisa na lang ang kalamangan ng Lady Jet Spikers. 22-21. Sino mag-aakala pagkatapos sila lumamang ng 6, Coach Ronnie. Tapos sa, yun nga, hindi maganda yung nilaro ng Perlas Lady Spikers. Nakahabol pa dito. Pareho sila nagkaroon ng situational subs. Yung mga lineup ng Perlas, napakaliligit. Pero definitely, mas mabibilis. Nasa likod pa si Amy Ahumiro. Nabasag na yung 2-point barrier kasamang Eric. Yun nga eh. Pero ang ganda ng timing doon. Ni Antipuesto pero tinawagan siya ng net violation. Sinunod yung 4 na puntos na kalamangan ng Lady Jet Spikers. At ito, tie tayo 22 all first set. Yun, nakalabit nga naman. At pumihit ng sete itong Perlas Spikers. Kailangan makita natin yan. Pero ito yung masakit kanina. 4 ba yun, Coach Ronnie? 5 na yan ngayon. Unforced errors Galing mula sa service line. Oo.
At yung bagong setter para dito sa Perla Spikers, si Ancheta, ha? May Antipuesto. Wala sa listahan natin pero veteranong manlalaro yan. Parang si Chisait. Kita mo naman pati, no? Yung control niya sa bola. Vanadera with Ganda the nung pagdala niya kay Devanadera. Kanina pa pinapanood ko siya yung pag-set niya kila De Jesus. Saktong-sakto. So siya gumana. Si Andaya, hindi Oo. masyadong effective yung kaninang pagpalit. From a 22-18 count, they've won 5 of the last 6 rallies. Talking about itong team ng Perla Spikers. Pantino. Nasagot ni Roses. Medyo dikit sa net yun. Devanadera, muntik na makapuntos. Papalo. At pupuntos. That was a lucky play. Veteran move coming from Tapik. Broken play, making something out of nothing. Underhand pass. Nakita niya walang tao doon sa kanto. Walang tao sa uno. Set point para sa Lady Jet Spikers. Galing mag-serve talaga ni Wendy. At ito na po. Tapos na ang set number 1 pagkatapos maunahan 3-0 ng Perlas Lady Spikers. At itong Lady Jet Spikers ng Philippine Air Force gumana at umangat ng 6, nadikitan. Nag-tie tayo at 23 all pero tinapos pa rin ang Lady Jet Spikers 25-23 set number 1.